Alright, magandang araw mga pare at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako, meron tayong matindi pag-uusapan ngayon dahil nagkakainitan nga si Kiko at etong si Cayetano. Eto kasing si Kiko Matching medyo hindi makagets nung point ni Senator Cayetano. At hindi porket, alam mo yon pinagtatanggol natin hindi naman pinagtatanggol o lumalaban tayo o nagsasalita tayo against dyan sa mga opisyal ng gobyerno na medyo sablay na nga ang ginagawa, ano na tayo, pro-China na kagad tayo. Hindi po ganun yun, ha? At grabe ang mga nangyayari ngayon at meron pa silang isa. Dahil nga pinapalabas nitong judge o dyan sa may sandigan o may mga prosecutor na pinapatagal nga daw itong kaso ni Senator Bong Revilla, which is parang hindi naman. Ang gusto lang nila lumagay o parang maging legal o mas pinis yung investigasyon patungkol sa kanya. At syempre, gagawin talaga nila ang lahat para mapabilis at mapadali at malay mo, hindi maiwasang isipin natin na gawing guilty yan. Pero kahit na pagbalik-balik rin natin ang kwento, etong mga ginagawa ng gobyerno na to, parang halatang halata na talagang ginagawa nila o pinapalabas nila na ang mastermind ay si Senator Bong Revilla, 'di ba? Medyo weird ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa kahit nandito tayo ngayon sa ating hindi naman to bakasyon. Kumbaga dito tayo ngayon sa Davao para makipagkita sa mga mahalagang tao at syempre para makita na rin mismo ng ating sariling mata ang kagandahan ng Davao. At alam nyo mga pare, bago tayo mag-umpisa, pag-usapan muna natin ang ating, alam mo yan, naging experience dito. Unang-una, medyo may delay din ang flight. Natural na yan sa Pilipinas, medyo mayroon talagang delay. Pero po siya, pagbaba mo ng Davao, maghahanap ka ng basura at wala kang makikita. Grabe, kaya palakpakan natin ang Davao. At syempre yung KOJC, nandiyan lang yan sa may gilid ng airport, kitang-kita naman natin. At alam mo yon, wala man tayo doon sa sitwasyon ng siege, kitang-kita natin yung parang maaalala natin bawat anggulo na madaanan mo yung KOJC, makikita mo yung kaguluhan, maaalala mo yung kaguluhan, yung ginawa nila Torre, umikot sa likod. Kumbaga, 'pag nakita mo yung lugar na yun parang babalik sa'yo yung alaala, yung ginawang kahayupan ng gobyernong ito diyan sa KOJC, diyan sa community. Kaya medyo masakit din sa'tin dahil hindi naman 'to dapat ginagawa ng gobyerno o hindi dapat yun ginawa ng gobyerno. Pero wala na tayong magagawa dahil nga ang gobyerno natin ngayon bakag. Kaya gagawin talaga nilang lahat para, alam mo yun, para matanggal yung mga hadlang sa kanila. Gaya nga niya ni Pastor Kibuloy, tinanggal nila yung para hindi makapagsalita, 'di ba? Kasi medyo apektado at ganun na rin ang ginagawa sa ilang mga vlogger ng kinakasuhan para hindi magsalita at tinatakot. At eto pa nga, gumagawa sila ng mga katarantaduhan, kumbaga, pang smoke screen para sa atin na hindi natin makita yung talagang, dapat nating pag-usapan. At nauuso na rin yung mga awayan ng mga vloggers ngayon. Hindi ko alam kung itong mga diversionary tactics na 'to, talagang nangyayari lang o yung mga nangyayari na 'to sa ating bayan, talagang nagkakataon lang o diversionary tactics na naman para hindi natin mapag-usapan, ang flood control. At eto na nga, medyo mainit din 'tong issue ng medyo mahirap pag-usapan 'to mga pare. Umpisa natin dito sa dalawang nag-uumpugan na 'to. Mahirap pag-usapan 'to at mahirap pagkomento dito lalong-lalo na, malalim ang usapin pagdating diyan sa WPS at, o South China Sea, West Philippine Sea or South China Sea. Medyo malalim kasi 'pag si Senator Marcoleta ang nagsalita. So, alam mo 'yan, bilang isang abogado medyo, malalim talaga magsalita yung mga ganyan at, hindi nga maintindihan ng mga kababayan natin lalong-lalo na yung mga mabababaw, yung mga kamote, yung mga tanga, na pilit na sinasabi, talaga namang pro-China lang kayo kaya pinagtatanggol niyo ang China. Hindi natin pinagtatanggol o walang nagtatanggol, walang nino man o kahit sino man ang nagtatanggol sa mga Chinese. Hindi natin sila kailangang ipagtanggol. Alam niyo ba 'yun? Putsang na kayang-kaya tayong tirisin 'yan sa isang pindot lang. Oh, 'di ba? Kaya 'yun ang problema.
Kaya nga hindi natin 'yan kailangang ipagtanggol. Ang punto natin dito, bago tayo magsalita, bago tayo umatake ng mga bagay-bagay alamin muna natin kung talagang meron ba tayong pananagutan o meron ba tayong ebidensya o dokumento na magpapatunay na atin 'yan, 'di ba? 'Yun yung punto ni Senator Marcoleta, atin ba 'yan? Anong patunay natin? Bakit sa ibang mapa, yung mga mapa, world map, sinasabi at nakalagay doon, South China Sea nga 'yan. Pero ang pinipilit natin, WPS. Walang problema yun, angkinin natin kung malapit sa atin. Pero ang malaking hadlang nga dito o yung parang palaisipan, asan yung ebidensya, asan yung dokumento? Hindi nyo pwedeng sabihin na nanalo lang tayo doon, okay na yun. Hindi pwede. Kailangan meron tayong mga supporting documents para masabi natin na atin yan. Hindi pwede yung mga pauso ninyo. Nanalo na yan, atin na yan, wala nang magagawa, pro-China lang kayo. Anak ng putya, pangtanga yung ano nyo, argumento ninyo. Anyway, eto na, paumpisahan na natin to mga pare. Dahil mainit-init nga to, yung Tumangking bakbakan nila. Ay, hindi. Ito muna. Ito yung bakbakan. Actually, kinat ko na to. Sana hindi tayo makopyright, no? Sana hindi tayo makopyright, mga pare. It was saying, follow the decorum. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Yan na. dito ba sa, let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards China. me? It's about decorum. You're comparing us Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. You. Session is suspended for 1 minute. Going back to Commodore Tariela, sa resolution niyo po kasi nakalagay dito in their performance of the official duties. So, tinanong ng Ang ano kasi dito mga pare, ang konteksto nito, ito yung pagsasalita nga, yung paggagawa ni Targhela ng caricature pagdating doon kay Xi Jinping. Medyo ano nga medyo mali. Hindi naman siya masasabi natin na DFA o Department of mali pala. Ba yun, Department of basta yung Foreign Affairs. O DFA nga. Gulo mo paring RJ Department of Foreign Affairs. Hindi naman siya yun. Kumbaga, bakit siya magsasalita ng mga ganon? Unang-una, hindi naman siya attorney. Hindi naman siya kasali dyan. Hindi naman siya, wala naman siya sa hindi naman siya magaling sa foreign policy. 'Di ba? Yung mga bagay na yun, putya wala naman sa kanya. Pero bakit ang ingay? Bakit nagdadaldal? Yun ang nagiging problema natin. Isa pa, official ka ng gobyerno. Kahit sabihin na natin, hindi natin minamaliit na yung Coast Guard, gwardyang pang dagat lang yan. Hindi naman natin minamaliit. Pero, putya, official ka pa rin Hindi ka dapat nagsasalita ng mga ganong bagay kung ikaw, wala ka naman sa, alam mo yun, wala ka dun sa kinatatayuan o wala ka namang maipagmamalaki pagdating dyan. Ang palusot nila, dahil okay, bakit bakit magsusorry yan? Nagtatanggol lang naman yun sa Pilipinas. Bakit ako magsusorry? Ginegera tayo ng o binobomba tayo ng China. Unang-una kasi mga pare, nasa usapan niya ng presidente. Wala namang ganyan nung panahon ni Pangulong Duterte Meron ba? Wala. Putang ina, ngayon lang nagkakagulo nung umupo si Bongbong Marcos. Tang ina, hindi na natin alam. 'Di ba? Sabi nga mismong yung mga mangingisda nga ang nagsabi na malaya kaming nangingisda diyan noon. Pero nung wala na. Si Bongbong Marcos na, anak ng putya, Sinong may problema, 'di ba, presidente? Nako. ambassador ng China sa DFA. Official ba yan? Which is tama and normal. So if in Beijing, yung isang general doon ay maglabas ng caricature ni BBM, ipare-recall natin yung ambassador natin doon pag hindi siya nagtanong, nag-protest. Eto paliwanag ko sa inyo mga pare. Kasi, ang ibig sabihin dito ni Senator Cayetano, kung yung official, yung natin, official sa official, kung ang official ng China magsalita din, gumawa ng caricature na ginawa ni Targhela, caricature ni Bongbong Marcos at diniscuss din na parang ganun, kukwestiyonin din natin yun. Tatanungin din natin kung bakit ganon yung atake nyo sa amin. 'Di ba? Kasi official gobyerno mismo Ganon yung ginawa ni Targhela. Kaya nagtanong yung China, bakit ganon ang ginagawa nyo? Ba't inaatake nyo yung presidente namin? 'Di ba? Kasi parang ang lumalabas dito mga pare, yung statement dahil official
dahil nasa gobyerno itong si Tarrielang tanga, parang nagiging official yung statement niya na galing sa gobyerno yun. Ganon ang tingin ng China, di ba? Dahil nga, official yun. Oh, tuloy. Na bakit? At pag hindi sinabing official ba yon? Kasi yung Pangulo natin takes effort and time for good relations despite the dispute. Tapos yung general, naka-uniforme pa siya on official time, will show this caricature. O yun pa ang isang ano. Magtataka ka dito. General niya yan eh. 'Di ba? General nga yan. Naka-uniform pa tapos magdi-discuss ng caricature na ganun. Pero yung Pangulo, nakikipag-usap ng maayos sa China, nakikipagkasundo, nakikipag-negotiate. Ito si Pangulong Bongbong Marcos. Paano ko nasabi? Naglabas ng free visa ang mga sa China. Doon pa lang, ibig sabihin, maganda ang relation. Nakitang-kita nga natin, nilapitan pa nga din ni Bongbong Marcos, di ba? So, ibig sabihin, parang nagpapabango, nagpapapogi si Marcos sa China. Tapos, merong isang general na maingay na sabog ang ilong na magsasalita against dun sa presidente, kinakausap ng presidente at nakikipagkasundo yung presidente natin. Diba? Ang pangit tingnan. Yun yung point ni Senator Marcoleta at nito ni Senator Cayetano na hindi maintindihan nito ni Kiko Matching. So, my point, Mr. President, is naghahalo-halo kasi itong resolution na to. Yan. Kung ano tama't mali. Let's assume, I will not grant because hindi ko alam yung statements niyo, Mr. President. I have to admit that. Okay? Pero naghahalo din yung statement si Tarriela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tarriela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. Yun ang ibig niyang sabihin. 'Di ba? Dahil nga mainit yung ulo ni Tarriela, kumbaga dahil dun sa mga bombahan ng ayun nga nagiging official yung mga statement ni Tarriela dahil isa siyang general. Nasa gobyerno siya. Kaya nga dapat ang point ni Senator Marcoleta, dapat sinabi mo na ganito. Hindi dapat mainit ang ulo ko, galit lang ako, pero hindi to official statement ng government nitong gobyerno ng Pilipinas. Hindi. Kumbaga dahil sa inis ko kaya nailabas ko to. Yun yung gustong ipaliwanag ni Senator Cayetano na hindi maintindihan nito ni Kiko. Na ayaw din mag-sorry, mamaya may papakita tayong video dyan mga pare, na ayaw din mag-sorry nito ni Tarriela sa China. Kasi ang bobo nga niya Diba? Ang pangit niya tingnan. Tapos itong presidente natin, tingnan mo yung presidente natin. Nasa China, nakikipagkasundo, nakikipagkamay. Isa pa, yung first lady, hindi ko alam kung inuman yung ginuman o kahit anuman ang lasingan ginawa. Nakipag-usap at meron silang picture sa China. Diba? Kaya nga, nagiging magulo. Ayun nga yung sinabi ni Senator Cayetano, nagiging magulo. Yung mga statement, nagiging parang labo-labo na. Okay ang Pangulo sa China. Diba? Inagaw pa nga yung yung Bukana Bridge, diba? Nag-photo ops pa siya doon. Hindi naman siyang niyan. Tapos, may mga picture sila. Pati yung First Lady may picture. Pero yung general mo o yung tao mo, nagsasalita laban sa China. Kaya nga ang pangit We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tarriela is mistaken. So, we would not have put this resolution and authored it if we felt Mr. So Tarriela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, ayun tamang hindi maintindihan ni Kiko na okay ang presidente doon. Pero okay lang ba na yung isa niyang general hindi sumusunod sa kanya? 'Di ba? that is his interpretation? No. No, that is your interpretation. No. I asked them now. Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide? Mr. President, we beg to disagree. The Department of National Mr. President, Defense has issued a statement condemning
China's Ano bang pinag-aano mo, Kiko Pangilinan? Ano bang pinag-aangas-angas mo dyan? Wala ka namang alam. Tangina mo. Ang simple ng paliwanag, pinipilit mo pa yung kasablayan mo. Na mali nga eh. Kahit saan mo tignan, putang ina, ewan ko sa iba kung bakit paano nagiging tama. Hindi to dahil kinakampihan ng China, hindi yun. Putya, mali yung statement ni Tariela. Putya, yung Pangulo okay doon, tapos babastusin. Alimbawa, okay ako kay sa kapatid ko, 'di ba? Magkapatid tayo, magkapatid ako, may ko. Tapos okay sa akin yung isa kong tropa na lalaki. Okay kami noon. Tapos yung kapatid ko na yun, babastusin yun. Puta, paano naging yun? Paano naging okay yun? Hindi ko alam kung nagets nyo remarks, Mr. No, President. we're not talking about, Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, Oh. but not directly. It says It was saying, Ang ina kasi eh. 'Di ba mismo nang kahit nga si Rapid si Tulpo, si Erwin Tulpo na wait lang, hinay-hinay kayo sa pagsasalita nyo. Hindi man direkta, pero patama na yun. Hinay-hinay kayo dyan. Puta, hindi ka naman DFA. Ano ka ba? Coast Guard ka lang. Iba yung international, nadighay. Iba yung trabaho mo, iba rin yung trabaho ng DFA. Puta, hindi ka naman DFA . Okay nga sana, ito nga ang point eh. Kung ikaw isang vlogger lang o isang simpleng mamamayan, pwede ka magsalita against China kung ano-anong sabihin mo. Pero hindi eh. Ikaw nga isang opisyal ng gobyerno. Ang pangit tingnan. Pangit mo na nga. Ang pangit pa ng ginagawa mo. follow the decorum. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. tama. Mr. President, Mr. Tobasa, let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a me? Why will your Matangin ang staff bobo. No, it's not about China. It's about decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. You Putang ina ang bobo, hindi. Kaya alam nyo mga pare, kitang-kita dito na hindi ito nanalo eh. Nilagay lang ito dyan sa Senado para magulo. Hindi nire-repair na ikaw sa China. Pina-example lang. Putang ina kung ikaw babastusin, okay lang sa'yo. Session is suspended for 1 minute. Kiko, and to you, I think we were just making a point. I will speak after him. No, Mr. President, I've made my point. Just for the record also, the resolution does not make mention of the caricature. So I'm not sure where Yes. the point of the caricature is being Sir, pointed out. I will there after this point, Mr. President. No? Sir President, Rule 93, acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed parliamentary. From kindergarten, Mr. President, we are taught certain rules. How to address the teacher, how to respect your neighbor, paano i-address yung matatanda, di ba? Ganon din po sa international affairs. You do not mess with their flag and you do not mess with their symbol of authority, their king, sultan, prime minister, or president. That's why in this slide, Mr. President, it is very clear, yung official natin is, despite any dispute, si President Zelensky at President Putin, Yun yung yun yung pinupunto dito, yung official natin. Yan yung key point. Official natin, yun ang babastos doon sa presidente ng China, ha? Okay lang sana kung ikaw simpleng mamamayan, vloggers o kung ano pa man na bastusin mo yung ng China. Hindi natin sinasabing okay na okay yan. Kumbaga, para lang sa discussion, kung ikaw simpleng tao, siguro pwede. Pero hindi nga eh. Ang lumalabas nga dito, parang nagiging statement siya ng administrasyon o ng Pilipinas dahil nga ikaw ay official. if you put them on the same room, magkakamayan yan. So that's why the question kay Commodore Tariela is, officially sanctioned ba yan? Which tama na tanungin ng Chinese ambassador, bakit? Di ba? If a general in China makes a caricature of President Bongbong, dapat i-protest ng ating ambassador. Dapat tanungin, official ba yan? Because we cannot look underhanded pagdating po sa Nagigets yun ba mga pare? Simple lang nito. international community. Hindi pwede ang Pangulo makikipag-usap na eto walang personalan and then yung general mo personal. Yun. So I'm sorry I reacted. Anyone who sees the caricature, is that a flattering caricature? If I do that caricature to any world leader,
Kahit dito, kahit ba, the majority leader is smiling. The majority leader and I had a we've known each other since 98. We've never argued with raising our voice. But umabot, didn't even remember what I said. We apologized to each other. Bakit? Mali. Pero tama yung pinaglalaban mo, bro. Tama pinaglalaban ko. Mali yung paraan paano natin pinaglaban. So wala akong problema sa pinaglalaban ni Commodore Tariela. Pero hindi naman tayo fraternity dito sa Pilipinas na mali na nga brad mo, pero dahil bugbugan sa ibang bansa, sasabihin mo tama brad mo. Mali. I don't propose a resolution, but the guy should apologize and just say na tama pinaglalaban ko, pero mali na ginawa kong ganyan. Now, if he wants to do that, he resigns his commission. Yun. 'Di ba? Kasi hindi ka pwedeng magsalita. Okay, sige, magsalita ka ng paulit-ulit tayo na sinasabi natin na official ka nga ang gobyerno. Hindi ka pwedeng basta-basta magbitaw ng mga salita na hindi mo muna pinag-iisipan. Diba? Oo, galit ka. Oo, bad trip ka. Pero tangina naman, pag-isipan, kaya nga sabi ni Senator Cayetano, kung gusto mo pala magsalita ng ganyan, mag-resign ka sa posisyon mo. Maging ordinaryong tao ka. Sige, magsisisigaw ka dyan. Diba? Nakakukuha nyo ba yung punto ko, mga pare? Ganun ka simple yun. Na hindi nga maintindihan itong ni Kiko Matching na putang ina parang gago. He can go Ang laki na lang mata around sa katangahan. He can join the media, he can be a blogger, he can be a professor, he can be like O plus pa yan, yung media pa. Yung media, hindi naman yan hawak ng gobyerno. Ronald Llamas and call himself a influencer, a political analyst, di ba? But when you're in uniform, the other countries will ask you, official ba yan? That's standard, Mr. President. Kaya tayo nagkakaproblema. Ito na Mr. naman. President, wala namang problemang magtanong sila. Pero itong mga bitiw na salita nila sa kanilang Facebook official pages ay hindi katanggap-tanggap. Number one. Number two, kahit sa China, Mr. President, kinakarikature ang ating Pangulo ng state-controlled China's media. Na alam natin, walang lumalabas dyan na hindi aprobado ng Communist Party. Media. Media yun. Ano yun na lang natin? O sige, wag na natin palilimin. Sorry. Wag na natin palalimin. Media to media, official, tsaka official. Official sa atin na nagsalita o nagbasto sa Pangulo ng China, pero media ng China ang nagsasalita o nang babastos sa Pangulo natin. Nagets nyo? Ganyan katanga itong si Kiko. Anak ng putya, ang simple ng paliwanag. Official nga ito eh. Official. General. Nagsasalita, binabastos yung presidente ng China. Samantalang yung binabanggit mo, media. Ha? Media. Kung yung sabihin na natin na GMA, ABS ang magsalita o sabihin na natin na maggumawa ng caricature laban sa China, sa tingin nyo magtatanong yung Chinese ambassador sa atin kung official ba yun? Puta media yun eh. Anak ng hayop naman oh. So merong China, Xinhua News. Andito si BBM, may caricature. Andito China, rin, Xinhua News. So maliwanag, Mr. President, that they do, through their official channels, Sir President. come up with caricatures, Mr. Bakit President. ang ulo ko Sir sa President, kabobohan yun mo, po, Kiko? with all due respect, Senator Pangilinan, and dapat ina-advisean ng DFA ng tama, hindi po tamangga o atis sa atis yan. Communist countries, including Vietnam, Cuba, North Korea, pag news outlet nila, although alam natin in reality, may say sila, just like PTB4, in reality, hindi dapat, but in reality, kahit sinong administrasyon ay may say sa PTB. Yun ang sinasabi, anak ng putya, di ba? O, sabihin na natin na yung may say, yung Chinese government dun sa media na yun. O, may say ha. O, ganun din naman sa atin. PTB, may say din naman ang gobyerno natin sa PTB ha. O, sabihin na natin ganun. Pero hindi yun official. Hindi ibig sabihin, official na yun. Na statement. Putang ina kasi, itong papansin na hindi ko alam kung bakit nagpapapansin to si Tariela, parang gago, di ba? Is not considered track 1. Hindi siya track 1. So kung hindi ka track 1, pwede ka mag-caricature. Media yun eh. Kahit na alam ng Communist Party. So if you ask our diplomat, Mga pare, ang simple, di ba? Ang simple ng paliwanag. Hindi ko alam kung bakit ang bobo ni Kiko. ask,
Is that official? Sasagutin ka, that's our news, hindi kami. Oh. Which is deniable, Mr. President, and therefore okay lang. No, it's not okay lang. Well, It's not okay lang, Mr. Ang President. ina do, ang bobo. Hindi mo nga pwedeng sagutin ang mali. Yung mali. Mali na nga yung iba eh. Mas pinamali nyo pa. Okay, sige, nagkaroon ng caricature ng Pangulong Bongbong Marcos, ginawa ng news nila, ng media nila. Ngayon, ang problema natin, ang gumawa, yung official natin. Kaya medyo alanganin. Diba? Putang ina, hindi naman kami yan eh. Pwede nilang i-deny eh. Hindi naman kami yan, hindi naman official namin ng nagsalita o nambaboy sa presidente nyo. Pero bakit yung tao nyo ang nambababoy sa presidente namin? Yun ang malaking problema. Officials caricature, it's not okay. But when they're state-controlled news caricatures, it's okay? No, Mr. President. There is an Ayun ang- international order in foreign relation. And when these countries Putang ina, wala ka kasing alam, Kiko eh. Tang ina, ang alam mo lang sana all. Upal. that control state media do it, it is Ang ina, ang accepted tanga. that it is not track one. But when democratic countries have generals who do that, it destroys the order. Tagalogin mo nga. Yung childish at bata. Tagalogin mo nga, Senator Cayetano, para maintindihan ito ni Bobong Kiko na to. Pukinang ina to. Kiko Bobo Pangilinan. Dapat yan ang pangalan ng Nasisira tanga ka. po. Tangina kasi mga dilawan to eh. Pinapairal yung puro politika na lang eh. Puro angas eh. Puro kagaguhan eh. Pairalin nyo yung talino ninyo kung meron pa kayong talino. Ang ina yan na lang ang gusto nyo mangyari. Puro kayo kaangasan, puro siga. Anak ng puso. Kredibilidad mula sa Pangulo hanggang sa Secretary of Foreign Affairs. Kung hindi sila napapaya na ginagawa ng state news, tayo napapahiya. Kasi walang maniniwala na gagawin ng general yan at hindi siya ipagsosorry tapos sasabihin hindi siya opisyal. Well, again, Mr. President, if taken in isolation, and that's the difficulty here, the good senator is taking it in isolation. That was January Inan to, 14. bobo. December pa lang, pinuntirya na ako. Si Senator Risa Ontiveros, the same. Nung nag-statement Parehas kayong bobo, pukin ang ina Congressman ninyo. Laila and Congressman Jokno, tinira rin. So, itong propensity to focus Ay putang ina, kung ayaw nyo tinitira kayo, wag na kayo dyan. Di ba? Tangina, masyado kayong balat sibuyas. Naging pa kayo, public official kayo. Putang ina, kung ayaw nyo ng pambabatikos, kung ayaw nyo nababatikos kayo, nasasabihan kayo sa mga katarantaduhan ninyo, katangahan ninyo, ang papangit nyo kasi. Putang, kung ayaw nyo nasasabihan kayo, ayusin nyo yung trabaho ninyo. O umalis na lang kayo dyan kung ayaw nyong masabihan kayo. Putang ina, ang bababa ng puso nyo, lalakas ng loob nyong maglingkod sa bayan. Tariela because nagrereklamo on China, it does not present the entire picture, Mr. President. This resolution would not have happened if it was just Mr. Tariela, Commodore Tariela they were complaining about. No, Mr. But precisely, it is a systematic propaganda campaign to discredit our public officials, to discredit our armed forces, Mr. President. Ganyan ang style. And the statement of the DND, if you look at it, if you read through it, they were saying, and they condemned the lies. Mr. President, they described it as lies ang nilalabas ng China. And then dito tayo, nagrereklamo sila dahil dito sa caricature. Sana naman medyo patas tayo dahil Ang bobo kasi. dito naman tayo sa atin, Mr. President. Suportahan naman natin yung ating Coast Guard. Tangina Sila mo, tumataya dyan wag kang umiyak. At suportahan natin ang DND at ang ating men in uniform. Ang ating Mr. President. kagustuhan para maipasa itong resolusyon na ito that we stand behind our men in uniform. We oppose and we condemn Layo ng the ano lies, niya. the disinformation, and the maligning being undertaken by China against the senators, against congressmen, against our men in uniform. Mr. President, ganun lang kasimple ito. Hindi na dapat pinatatagal. Utang ina mo, pag ginera tayo ng China ng gago ka, ikaw yung humarap ha. Tarantado ka kahit saan mo tingnan, mali yung ginawa ni Tariela, gago. Kahit nga yung ibang mga nagtataka bakit ginagawa yan ng Pilipinas? Ang malaking problema dito, Kiko Pangilinan, kung umabot man sa'yo itong gago ka, utang ina, official natin yung nagsasalita nun. Alam nating official yun.
Yung kabila, media. May media. Ha? Yung media, iba yung official. Anak ka ng hayop ka, puki ng ina mo. Bakit ka pa nandyan kung ganyan ka kabobo, katanga? Tang ina 1, 2, 3, hindi mo magets? Pinapainit ito yung ulo ko eh. Hayop na to eh. Patom, Mr. President, that's his opinion that hindi to pwedeng pahabain. This affects OFWs. Yes. This affects our ailing economy. This affects our being a Christian nation. Kasi mga pare, meron na yan naging instance na yung mga Chinese nagagalit na sa mga Pilipino. Pati yung mga Pilipinong OFW na nagtatrabaho lang na matiwasay sa China, iba na yung atake ng mga Chinese kasi nga nagagalit na sila dahil nga sa pinapakita ng ating ng Pilipinas. At ganun nga ang nangyayari noon yung inaatake ni Marcos yung China, 'di ba? Nakikisali siya diyan noon. Pero this time kasi yan naman ang gusto natin na ayusin na itong presidente natin ngayon, kahit na bangag ito, yun lang gusto natin, ayaw natin ng may kaaway. Nasa pag-uusap kasi yan. Yan ang matagal na natin sinasabi sa Pangulo na hindi mangyayari ang bombahan ng tubig na yan. Hindi mangyayari yan kung kayo ay nakikipag-usap ka ng maayos doon sa China kay Xi Jinping. Hindi nga Tignan nyo, nagmukha siyang tanga doon sa ASEAN Summit. Diba? Utang ina, nandun siya, presidente siya ng Pilipinas, pero yung pinapakita, yung ginawa, yung kay Pangulong Duterte. O isa pa, yung pag-angkin niya dyan sa Bukana Bridge na yan, tangina doon pa lang, indikasyon na yun na gusto makipag-usap ng presidenteng tanga na to sa China. Gusto makipagkasundo, inopen pa yung visa, free visa sa mga Chinese sa Pilipinas. O puta. Doon pa lang, manahimik na kayo. Ang tanga, inang yan. Tapos sasabihin pro-China, gago. Gago, di ba? Ang sakit na ulo sa inyo. Nakakapagod yung ipaliwanag sa mga tarantado na to. John, this affects moral ascendancy. Hindi mo pwedeng sabihin dahil kayo, mali na rin gagawin ko. Dahil ang Coast Guard tama, yung isang general na ng bastos, I take offense, sasabihin, dito naman kayo sa amin. Protektahan nyo naman Coast Guard. Kailan namin hindi protektahan ng Coast Guard, Mr. President? We are for the Coast Guard, Mr. President. But if one of their generals went over the line and did something that is wrong, childish, undiplomatic, reckless, unprofessional, it's also our duty. Did we file a resolution here to ask someone to correct him? Hindi po. Kasi hindi na namin kailangan ng rest back ng Senado. Pag kami nakapag-debate sa Russian Ambassador, American Ambassador, hindi namin kailangan rest back ng Senate, especially kung tama kami. But what we're asking sa resolution to is rest back ng buong Senado, which I'll go to the other point because hindi tayo magkasundo dyan. So tingin nyo tama, bahala kayo. Because may mga anak kayo, may mga apo, tayong lahat. Dadating tayo dyan. Pwede mo ba sabihin sa anak mo, anak, pag mali sila, gumawa ka na rin ng mali. Anak, okay lang mangbastos kasi mas bastos sila Anak, okay lang magbully kasi mas bully sila. Nakikita nyo yung point ni Senator Cayetano, na putang ina, hindi natin pwedeng itama ng yung mali ng kamalian din. Hindi natin pwedeng sagutin ng mali yung mali. Di ba? Putang ina kasi ito si Kiko, walang kwentang Putang ina, wala kasing alam. Tignan nyo nga yung batas niya Ang daming mga batang tarantado. Tapos ayaw mong nakikipaglabang ka pa. Na okay yung batas mo. Putang ina, 10 taong pataas. Yan ang mga batang malala na ngayon. Hindi mo kasi alam, putang ina, kasi nasa comfort ka ng bahay mo. Ha? Wala kang alam kasi masaya ka naman safe ka naman Hindi mo alam yung nangyayari sa ground. Kaming mga Pilipino, alam namin kung gaano ka demonyo na yung mga bata ngayon. Dahil siyempre, hindi natin maiwasan dahil sa internet na. At kasama na rin dyan yung mga pabayang magulang. Kaya nga dapat may disiplina. Kailangan nilang matakot. Ibaba yung sinasabi mo, di ba? Sa kanya, I think, 14. 16 ba yun? 16. Kaya nga kailangan ibaba yung gusto ni Senator Robin Padilla na kailangan ibaba natin yung mga dapat managot na kabataan para matakot kasi hindi na natatakot sila. Ang ginagamit ng mga tarantadong kriminal na to kasi hindi nakukulong. Di ba? Paulit-ulit, kahit sabihin ng bata na yan, ay hindi ko alam, may utak na yung mga yan. Putang ina, yung iba nga nanre-rape na Ako hindi ko sasabihin yan. Ako sasabihin ko, hindi, yun ang sinasabi mo, Mr. President, and I'm not yet Mr. finished. President, Kasi you said, tama We si beg to Tariela. disagree, Mr. President, I'm not yet finished, no? Well, we beg to So, disagree. Mr. President, this is the resolution
question statement. Sabi dito, whereas, in response to the public statements of the Embassy of the People's Republic of China, etc. Walang naka-attach ko anong statements nila. So paano tayo magdidebate dito? That's why mahaba to eh. Mga pang 3 araw to, iniisa-isa ko yung statements. Pinapakuha ko sa staff. Nagsumula lang ako kay Tariela because tinitingnan ko statements ni Senator Risa. I think that's within her rights. She's been consistent with some of her, I may agree or disagree, but yun ang statement niya. I've been looking at the statement of the gentleman from Pampanga. You're a senator, you're a patriot. But yung kay Tariela, nakita ko kaagad eh. Tama yung iba niyang mga statements, pero mali yung ginawa niya na ganyan ang gagawin mo. Kasi pag ginawa kay President Bongbong yon, regardless kung opposition ako administrasyon, pagtatanggol ko siya. Dahil mali eh. Ang mali is mali. Hindi pwedeng mali sila, mali na rin tayo. Sila, tama tayo. May tama tayo niyan. So Mr. President, this is the question. Tama. How will we discuss and vote on this? Kung wala naman dito yung statements na kune-question natin. So will the gentleman attach these questions and furnish the members of this chamber? I don't think we ever passed a resolution. This is just 30 seconds, tapos na ako. On this point, we've never passed a resolution condemning anything without specifying what we're condemning. So, pwede bang sabihin, hindi ko gusto yung sinabi ni Senator Marcoleta sa CA. Hindi po. I saw the statement of Senator Lacson. I saw the other statements. Specify nila kung ano sinabi niya. Nakita ko statement ni Senator Marcoleta. Clarify niya. At least malinaw. Eto parang carte blanche na lang. Lahat ng sabihin ng Chinese ambassador, mali. Paano kung sinabi niya, good morning? Paano kung sinabi niya, ni hao, good morning? Kinokondemn natin yon. Bawal na mag-good morning sa Pilipinas? You might say it's obvious na hindi yun ang kinokondemn. There's no such thing as obvious. The records of the Senate will bear this resolution and the discussions in this August hall. But anyone can add and subtract if it's general. So which statements are we talking about so that we in the minority, in the opposition, can be able to debate? That's why I started out today by simply saying, pagdating sa South China Sea, sa West Philippine Sea, nagkakaisa tayo, magkakasama tayo. Atin ito, ipaglaban natin to. Pero pagdating sa bastusan, out kami dyan. Yun. Kasi yung tama, mali. So ang question po ngayon, what will we do, gentleman from the senator, gentleman from Pampanga and the author, will you supply us or will we annex or add whereases so that we will see ano ba tong statements na to? Mr. President, the whereases are clear. And just a little bit of research on the part of the researchers will confirm what we are referring to. We don't need to annex all of them, Mr. President. For example, in response to the public statements of the Embassy of the People's Republic of China that opposed and criticized these positions and questioned the propriety of Philippine officials expressing such views in the performance. So it's the nature of the statements. So a bit of research, malalaman mo na what statements were these because this Point refers... of Mr. President, point of order. What is the point of order? Of The statements gentleman? of Senator Pangilinan, the nature of his statements. Kayo na mag-research kung ano statements na yun, Mr. President. Sabi niya, pwede daw yun eh. Mr. President, I-research na lang daw natin. I'm not yet done. No, that's why I Philippine gave you, officials, Mr. President, including that's why I gave a point of members order. of the Senate. May I just be... I am still It's a point of order, Mr. President. A point of order precedes your precedence. Mr. President, Maybe Baka na ask kasi. the minority floor leader to state the point of order, which part of the rules was... Sige, Mr. President. O, which puta part of the pahiya rules si was, Gago. Wala. violated? I'm making a point, Mr. President, that you cannot make a motion and then say, i-research mo na lang yung laman. Sabi kasi niya, pwede mo daw ipasa to, tapos nandyan naman yung nature. Ano ngang statements? Mr. President, So in the this is a same manner, debate. Mr. President, I Where admit, is the point of- I finish. where is the point my of order, motion Mr. President? for... Where is the point of our Session is motion. suspended. Ang ina kasi dito ni Kiko eh. Napakagago ang putang ina. Ewan ko ba mga pare kasi parang ina, makontra niya lang si Cayetano. Kahit mali na siya, ilalaban niya talaga yan. Anyway, meron tayong bisita, mga pare. Ito si Jay. Saka? Ayun o, China, lupit o. Oy, saan yung camera? Kiko Pangilinan, ayusin mo yung kabubuhan mo dyan sa Senado, ha? Kahit nagmumukha ka ng tanga, pinagpipilitan mo pa rin. Ayop ka. Ayop talaga. Patay na, simple-simple kasi mga pare ng gusto mangyari ni, ang gustong paliwanag o pinapaliwanag ni Senator Cayetano. Patang ina 1, 2, 3.
Ang nagsalita sa China laban sa Pilipinas o laban sa Pangulo ng Pilipinas o gumawa ng caricature, yung media nila. Unlike sa atin, yung gumawa ng caricature sa atin at ng bastos sa presidente ng China, official ng gobyerno. Kaya nga medyo nagtanong yung kaya nga nagtanong yung Chinese embassy na, official ba yan? Talaga bang sinabi ng yan? Kaya tapos pinagtatanggol ni ang gustong mangyari nito ni Kiko, sa atin naman, pagtanggol naman natin yung mga natin, yung mga official natin. Paano mo pagtatanggol? Mali nga. Gago rin eh. Dito tayo kay kay Senator Bong Revilla. Ito na daw. Ito na. Panoorin natin 'to mga pare. Tumangging maghain ng plea si dating Senador Bong Revilla sa 4th Division ng Sandigan Bayan para sa kasong graft kaugnay sa flood control scandal. Kaya naman mismong ang korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP sina dating Senador Bong Revilla at iba pa nitong Ito mga pare, ipaliwanag ko lang muna sa inyo yung baka sa mga hindi nakakaintindi dun sa tumangging si Senator Bong Revilla. Sabi dito, kapag sinabing tumangging mag-plea ang isang akusado, ibig sabihin nito ay hindi siya sumagot sa tanong ng hukom kung siya ba ay guilty or not guilty sa kasong isinampa laban sa kanya. Karaniwang itong nangyayari sa arraignment, unang pagharap sa korte. Yan daw yung ibig sabihin niyang tumanggi mag-plea. Paliwanag natin na parang ang gusto mangyari ni parang no comment. Yun lang yun, mga pare. Tinanong siya tanong ng hukom kung siya ba ay guilty or not guilty. Diba? Kasi ang karaniwang sasabihin mo diyan not guilty, 'di ba? Kung hindi ka naman talaga guilty o kung guilty ka, syempre not guilty pa rin. Para ngayon si Senator Bong ang sinabi niya ay ang ginawa niya, hindi siya sumagot. Kasi nga para ano ba ibig sabihin nito? Para magpatuloy o yung korte na mismo ang magpatunay kung siya ba ay guilty or not guilty. 'Di ba? Alam nyo mga pare, medyo matindi talaga tong labanan na to at para lang talaga maligtas yung mga mastermind na nanggugulo sa ating bayan, yung mga magnanakaw na yan, tatrabahuhin talaga nila tong mga to. At lagi nga nilang sinasabi yan, di ba? Laging sinasabi ni Boying na meron ng mahuhuling big fish. Hindi to big fish. Nananahimik nga to eh. Oh. At ang gusto nilang mangyari dito, meron silang motion ulit na gustong mangyari. akusado sa umano'y flood control scandal nang dumating sa Sandigan Bayan sa Quezon City kaninang umaga. Kinumusta ko ang dating senador pero maikli lamang ang kanyang tugon. Kumusta po kayo, sir? Laban lang. Hindi na siya sumagot sa iba ko pang mga tanong. Sir, ano gusto niyo sabihin sa mga taga-suporta ninyo? May prayer rally kagabi, sir, sa Cavite. Sir, kay Bernardo, sir, may gusto kayo sabihin. Ano ba sasabihin niya dyan kay Bernardo? Mumurahin niya? Tangina mo, Bernardo. Ganon? Tarantado ka. Hindi, nananahimik ako Hindi magiging laban pa sa kanya yun. Di ba? Yung mga statement niya. Senator? Halos 3 linggo nang nakakulong sa Quezon City Jail si Revilla. Ngayong araw dapat ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating senador at isa pa nitong kapwa-akusado na si Juanito Mendoza sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Kaugnay yan ng kasong malversation of public funds na may kinalaman sa 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Bulacan. Pero sa pangalawang pagkakataon, ipinagpaliban ito ulit ng korte. May mga panibagong motion kasing inihain ng kampo ni Revilla. Tingin ng prosekusyon, panibagong estilo ito para i-delay ang kaso. So, hindi. Ano yan? Legal tawag dito. Talagang ginagawa yan para mas magandang takbo ng kaso. Bawal ba yan? Hindi naman bawal yan Bakit parang nagmamadali kayo? Yun ang tanong Yun ang problema dito Bakit parang nagmamadali kayo? Pero Tapos meron pa yung sabi nung I think yung nagsabi niya yung Miranda yung Miranda is yung Kevin Miranda yung kapatid nung abogado ni Bernardo. So parang hindi ko sure kung kung siya yung nagsabi noon, parang narinig ko lang sa isang news na sinasabi niya, bakit parang pinapatagal daw o yung pagsasalita niyo ng minadali daw yung kaso, yung pagsampa ng kaso kay Senator Bong Revilla mag-iingat daw kayo sa pagsasalita ng ganyan kasi baka maano kayo. Kumbaga hindi daw tama 'yun.
Tangina kahit saan tignan nating angulo, binadali talaga eh. December lang yan ah. February ngayon. Samantalang yung mga totoong issue na nangyayari sa Pilipinas, yung pagnanakaw nila, putang ina hanggang ngayon wala pa rin. Hanggang ngayon nga pa rin tayo. Yung mga tinuro ng Diskaya, sila Romualdez, ano na? Hanggang ngayon wala pa rin. Tapos ito ang bilis. Kaya doon ka magtataka eh. Putang ina nyo. Sasabihin nyo mag-ingat sa mga sinasabi. Kayo nga yung ang bilis-bilis nyo. Ito, paggalang to sa mga pero putang ina, umayos naman kayo. Huwag kayong ganyan. Kung tutuusin nga, ang ganda nung ginawa nito ni Senator Bong. Biruin mo, pagkalabas ng warrant sa kanya, talagang pumunta siya dyan, sumuko siya kagad. Tangina sa iba yan, nagtatago pa yan. Dito mo makikita, ito, naputang ina, doon pa lang sa pagharap niya, malaking bagay na yun, malaking pagpapakita na yun na, tangina, bakit ako pupunta dyan? 'Di ba? Kung tutuusin nga, parang parang kung siya, may kasalanan, puta talaga nilaglag niya yung sarili niya dyan. Talagang, magpapakulong na ako. Pero yung pumunta ka dyan, na putya, hinarap mo yung yung kaso sa'yo, yung binibintang sa'yo, malaking yung malaking bagay yun na, uy, ang tapang naman ito ni Senator, 'di ba? Na talagang hinarap niya yung kaso niya. Hindi siya nagtago, hindi siya nagpalusot. Tangina tapos gusto niyo madaliin, bakit niyo ba minamadali? Ha? Pinabulaanan nito ng kampo ng dating senador. Sinusundan po namin ang tamang proseso at ginagamit lang po namin ang lahat ng maaaring magamit na proseso nang naaayon sa kanyang karapatan bilang akusado. Kabilang sa bagong inihain ni Revilla ang motion for inhibition kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda. Kapatid kasi ng maestrado ang isang abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Hindi I'm not sure kung yung Kevin ba yung abogado nito ni tapos si Carl. So ang motion nila, ang gusto nilang mangyari na alisin sa pagdinig. Ulitin natin mga pare para maintindihan natin. Sandigan Bayan Ng maaaring magamit na proseso nang naaayon sa kanyang karapatan bilang akusado. Kabilang sa bagong inihain ni Revilla ang motion for inhibition kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda. Kapatid kasi ng maestrado ang isang abogado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakalagay sa rules na hindi ka lang dapat impartial or hindi ka lang dapat walang kinikilingan. Dapat merong appearance of impartiality. Kung matatandaan, si Bernardo ang nagpangalan kay Revilla na nakatanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Nanindigan si Associate Justice Miranda. Okay mga pare, inhibition is ibig sabihin nito hindi makialam o makisali diyan sa kaso. So, ang unang-unang nangyari diyan yung naglabas ng issue ng warrant, abogado ni Senator abogado ni Bernardo, kapatid ng abogado ni Bernardo. Siya yung naglabas, doon pa lang medyo alanganin na kasi ang bilis. Talagang pagka snap, ayan na kagad eh. Yun na. Tapos yung pangalawa, ito nga, ang gusto mangyari na inhibition o gusto mangyari ng kampo ni Senator Bong Revilla na huwag makialam itong abogado ni Senator, yung judge diyan sa issue ng warrant of arrest, yung kapatid ng abogado ni Bernardo, huwag mangialam o huwag makisali doon sa issue. Siguro mapalitan o sila-sila lang o basta hindi siya kasali, hindi siya mangialam. So, I think pwede naman siguro yun kasi bilang isang, alam mo yun, gusto ng inaakusahan nyo eh. Hindi ko alam kung paano ang gagawin dyan pero wala naman daw sabi nito ni Miranda, wala daw sa rules yan. Pero aaralin pa daw ng korte kung paano magiging remedy nila dyan. Sa akin, bilang siguro, para hindi malagyan ng kulay mga pare, wag na lang siya mangialam. Kasi unang-una, magkapatid sila, imposible, kahit sabihin na natin na para sa batas, pagkapatid mo pa rin yan eh. So para hindi mahaluan ng kulay yung mga issue na to o yung kaso na to sa magiging resulta, nyo na lang, pagbigyan nyo na lang. Para mas maganda. Kasi kung halimbawa lumabas na not guilty, at least hindi ka kasali doon. 'Di ba? Pero kung lumabas na guilty at nandiyan ka,
medyo may kulay. Ay, pangina, oo, gagawin talaga nila yan. Parang ganun ang mangyayari. Although hindi ko naman sinasabi na ganun ang gagawin ninyo, pero sana pagbigyan nyo kasi parang parang nagiging delikadesa na lang ba? Parang delikadesa. Diba? Gawan nyo ng paraan na hindi maghinala yung taong bayan kung ano magiging resulta ng kaso ni Senator Bong Revilla. Yan ang maganda mangyari. Yun na lang sana. Kasi hiniling naman nila. Baka hindi ko alam kung pwede yan o hindi. Pero mas maganda yung ganun. Para hindi makulayan. Tanda na kung pagbabasehan ang internal rules ng Sandigan Bayan, wala raw batayan na siya ay mandatory na mag-inhibit. Gayunman, pag-aaralan daw nila ang inihaing motion for inhibition at dedesisyon na nito kaagad para may saalang-alang ang tiwala ng taong bayan sa sistema. Yun yung sinasabi ko. Para yung taong bayan magkaroon ng tiwala. Kasi nga, medyo questionable na nga yung kapatid niya yung abogado ni Bernardo eh. Tanong na yan ng mga Pilipino, bakit ganun? Kaya pala ang bilis, 'di ba? Ganyan ang mga mga litanya ngayon eh. Ayan ang mga nakikita nila. Bakit ang bilis? Kaya pala ang bilis kasi yung nagturo kay Senator Bong Revilla yung abogado nun kapatid nito, yung nag-release ng warrant of arrest para sa kanya. So ngayon, para magbalik o yung tiwala ng taong bayan sa korte o dyan sa investigasyon na yan, hindi makulayan o hindi maisip ng mga Pilipino, kaya pala siya nandyan para ituloy na guilty si Senator Bong. Which is hindi ko naman sinasabi na ganun ang gagawin nila, pero yun ang nakikitang senaryo ng mga Pilipino. 'Di ba? Yun ang nakikita, kaya nga sila ng motion. Para magkaroon, sa kanila naman galing yan, sa kampo naman ni Senator Bong Revilla, bakit hindi nyo pagbigyan? Para, hindi lang para sa inyo to. I mean, hindi lang para sa kampo nila Senator Bong Revilla to, para din to sa tiwala ng taong bayan sa korte. Tiwala ng taong bayan sa inyo. Kung wala naman kayong problema dyan, bakit hindi nyo pagbigyan? 'Di ba? Okay, sige, kung yan ang gusto nyo para at least yung taong bayan magtiwala dahil nga na-i-issue ako na ganito, walang problema. Sige, gagawin natin yan. Ang tanong, gagawin nyo kaya? Ng hudikatura, nireset muli ang arraignment ni Revilla at Mendoza sa February 16. Habang naghain naman ng not guilty plea ang 5 iba pang akusado sa si dalawa lang sila ni hindi ko alam yung isang na hindi naghain ng not guilty o hindi nagsabi sa tanong ng korte na not guilty. Which is malaking bagay yan o malaking factor yan na, kakaiba si Senator Bong. Kasi hindi niya sinabi na not guilty siya. Parang ang gusto niya mangyari, tumuloy yung due process, yung paglilitis sa kanya at mapatunayan, hindi na kailangan sabihin na not guilty ako. Patunayan na lang natin yung mga ebidensya na yan. Ipakita na lang natin, magkaalaman na lang tayo sa huli. Parang ganyan ang atake nila. Kawawa din tong mama na to, talagang dinudurog. Ba't to dinudurog? Isang dahilan dyan, local politics. Isa pa, para matabunan yung flood control. Cavite to Bulacan, ang layo. kaso na pawang mga dating opisyal at empleyado ng DPWH. Pagdating naman sa kasong graft, tumangging maghain ng plea si Revilla sa 4th Division ng Sandigan Bayan. Kaya korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Nag-file nga kami ng motion to quash information. So ano ibig sabihin nun? Kine-question yung legality o validity ng information. So we are just maintaining that position. Direktang Yun yung information na sinasabi nila, yun yung hearsay ni Bernardo. Na sinabi lang na kasabwat si Senator Bong Revilla, nakasali daw yan. Yan daw inabutan ng pera. Ayun ang tinatanong nila. Kumbaga pag nagumulong na yung investigasyon na yan at nasunod yung nangyari na inhibitation nga doon kay Miranda, magkakalabasan na ngayon ng ebidensya. Kaya nga maganda na rin to para mapakita sa mga Pilipino na ito talaga yung style ng mga demonyo na to para mapagtakpan yung ginagawa nila dito sa Pilipinas, yung ginagawa nilang pagnanakaw ng kaban ng bayan, yung ginagawa nilang flood control na yan. Kutya na bulgar na sila dyan. Not guilty plea naman ang inihain ng 2 iba pang akusadong sina RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Sa February 19, itinakda ang pre-trial ng kaso. Ayan
Ang mga taga-suporta naman ng dating senador nagtipon sa labas ng Sandigan Bayan. Git nila, si dating Yusek Bernardo raw ang dapat managot at hindi si Revilla. Totoo naman mga pare. Kahit saan mo naman tingnan anggulo eh. Putang ina, paano si Bernardo ang utak ng mga yan? Siya ang Yusek dyan, di ba? Siya ang boss ng mga tarantado na yan. Sila Bryce, sino ba yun? Sila Alcantara. Siya yung utak niyan. Siya ang gumawa niyan. Sila ang naglilinis at naguhugas ng pera. Money laundering mga pare. Sila yan. Oh, yan ang boss. Si Bernardo. Putang ina, nagturo lang, bigla ng state witness, bigla ng ligtas. Ayos ah. Ganun lang pala dito sa Pilipinas. Magturo ka lang ng mas kilala, mas mataas sa'yo, di umano, o yung gusto mong maging mas mataas sa'yo, magiging ka na, state witness ka na, magbalik ka lang ng pera kunyari. Putang ina, sabihin na natin na ang pera mo 6 billion. O, magbalik ka ng 1 billion. Puta, meron ka pang 5 billion. O, bigyan kita ng, eto, kwento ko lang. For example lang to mga pare, hindi ko sinasabing ganito ginawa ni Bernardo. Magbigay ka lang ng pera. O, sige, ganito, 1 billion sa'yo, ibabalik ko 1 billion sa'yo, tapos akin na yung matitira, okay na ba tayo nan? Goods na tayo niyan. O baka ganun. Pero hindi ko sinasabing ganun ang ginawa. Puta kung ganun, meron pa akong 4 billion, puta paldo pa rin ako. Safe naman ako eh. State witness ako eh. O, okay na yan. O, at magtuturo na lang ako. Sino ba maganda ituro? Sino ba yung mga kalaban nating politiko? O yung mga politiko na masasabi natin na ma-issue. Sino nagturo kay kay Tamba o nagbanggit kay Tamba, 'di ba? Si Senator Cheese. Sino pang diyan, si Villanueva. Siya ang nagbulgar ng flood control na 'yan. Kaya nga tinatarget nila yung mga tao o yung mga senador na nagbulgar ng mga flood control na yan o yung naglumalaban sa korupsyon. 'Di ba? Pero yung mga kontraktor o masasabi natin yung mga kongresista na tinuro ng Diskaya, puta hanggang ngayon nasa na? Si Romualdez nasa na? Ha? Ano tayo ngayon? Ganga. 'Di ba? Ganito rin halos ang tema sa ginawa nilang prayer rally kahapon sa Cavite. Doon iginit ng Mrs. ni Revilla na si Bacoor Representative Lani Mercado Revilla na malinis sa konsensya ng kanyang mister. Kawawa din to mga Revilla, laging inaatake. At higit sa lahat, nakakagalit ang kanyang pagdurusa. Hindi bunga ng pagsuko sa isang kasalanan, kundi isang pagsuko sa sistemang pumayag sa kawalan ng hustisya. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Diba? Kitang-kita yung style ng gobyerno na to. Talagang push sa mga issue na yan. Kaya nga, hindi natin pwedeng bitawan to mga pare. Talagang pag-uusapan natin to, yung mga issue na to, na nangyayari sa ating bayan. Kahit nga nandito tayo sa Davao, talagang hindi tayo pwedeng hindi magsalita patungkol sa nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Kasi putangina, pag pinabayaan natin to, mananalo na naman tong mga tarantado na to, yung mga kalaban na yan. Yung mga demonyo na yan, mga satanas na yan, mananalo na naman sila. At pag nanalo sila, sinong talo? Talo ang bayan. Talo tayong mga Pilipino na kinakawawa ng mga nakaupo na to, na mga makapangyarihan na to. Kaya nga mga pare, huwag kayong magpapaniwala sa mga katarantaduhan nila. Talagang laban tayo. Alamin natin kung anong katotohanan. Alamin natin kung ano yung tama. Hindi tayo magpapadala sa mga kahayupan ng mga to. Kaya mga pare, tiwala lang, laban lang. Pucha, wag tayo magbasta-basta nakikinig sa mga smoke screen nila. Puta, pag-usapan natin yung dapat pag-usapan, flood control at sino yung mastermind yan. Di umano'y si Romualdez at si Bongbong Marcos. Dahil si Bongbong Marcos naman na nagpirma dyan at speaker nun si Romualdez na sinabi na mismo ng kasama nilang si Zaldico. Diba? Kaya mga pare, mahirap tong nating bayan pero hindi tayo titigil hanggat hindi natin na sisiwalat yung mga katarantaduhan ng mga yan. Anyway, maraming salamat pare sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan niyo po yung ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang i-share at i-likes tong ating mga videos. At syempre, pakipollow na din po ang aking Facebook page sa Paring RJ, Paring RJ TV dito po sa YouTube at Paring RJ Banatero sa TikTok. Ganun din po Vox Populi. Tuwing Sabado yan, 6 to 8 p.m. SMNI DCAR 1026, Banateros 2.0. At syempre, mga taga Davao, uy, palakpakan. Pag nakita nyo kami, Banateros, lang kami kawayan nyo lang kami mga pare, mga
Banateros, mga sigaw lang kayo, Banateros. Ayan ha. At syempre, hindi naman kami mga suplado eh. Napansinin at magpipicturan tayo mga taga Davao. Maraming salamat po ulit mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si paring RJ.